Nasa linya po ng telepono si Ginoong Nathaniel Cruz, ang ating GMA resident meteorologist. Magandang hapon, Mang Tani. Ay, magandang hapon din, Lala. Linawin lang po natin, thunderstorms po itong nararanasan nating mga pag-ulan. Dito sa Metro Manila, maladelubyo yung naranasan natin itong hapon. Yes, Lala. Unang-una kasi, yung kung mapapansin mo, di ba mula umaga hanggang kaninang bago mag-thunderstorm, napakainit. At yan yung isa sa mga kailangan ng thunderstorm. Yung matinding init para yung moisture na nasa paligid mo ay aangat, magiging ulap, at intense yung thunderstorm na naranasan natin, Lala. Kasi base doon sa datos ng Science Garden, yung Pag-asa Station yan sa Quezon City, napakatinding ulan yung naitala nila sa loob lamang ng isang oras mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Yan ay umabot ng 45 millimeters. Matinding ulan yan, torrential ang classification yan, Lala. Ito naman pong low pressure area, Mang Tani. May posibilidad po bang maging bagyo ito? Ano po yung chances? Sa ngayon, mababa, Lala, yung nakikita natin na posibilidad na maging isang ganap na bagyo itong low pressure area. Pero magdudulot siya ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may eastern section ng Luzon. At bukas nga, baka magpapaulan yan dito sa may Cagayan Valley region. At nakikita natin, Lala, na meron kasing isang mas malaking weather system. Ito yung bagyo na may international name na Halola. So makikita natin na unti-unting hihigupin itong si Halola yung sirkulasyon na yan, kaya hindi magiging isang ganap na bagyo yan. Ganun na magiging epekto niya. So parang hindi tayo masyadong makakaranas ng pag-ulan dulot ng bagyo o ng low pressure area. Thunderstorm lang po talaga ang ating babantayan sa mga susunod na araw. Mang Tani, tama ho ba? Yes, Lala. At bukas nga ay muling mataas na naman yung posibilidad na magkaroon tayo ng thunderstorm hapon hanggang gabihan. Hindi lang dito sa Metro Manila, maging sa ibang bahagi pa rin ng Luzon. Central Luzon, Northern Luzon, hanggang dyan sa Southern Luzon. Kaya medyo nabawasan yung mga pag-ulan natin. Pero yung mga ganitong biglaang ulan, talagang ito'y pwede rin magdulot ng baha dahil yung isang oras na napakatinding ulan, Lala, delikado yung mga mabababang lugar. Pero ano ba tayong weather forecast hanggang weekend, Mang Tani? Ang nakikita natin dito sa weekend, yung pagdaan nitong si Halola, baka kasi pumasok ito ng PAR, Lala. At kapag pumasok yan, kahit na nandun lamang yan sa may northern part ng PAR, pwedeng bigyan ng pangalan yan dahil papasok yan sa PAR. Hahatakin ito kahit papano yung hanging habagat, pero hindi kasing tindi katulad nung epekto nitong dumang bagyong Egay at Falcon. Posibleng magpaulan yung habagat sa weekend dito lamang sa may extreme northern Luzon. At dito sa Metro Manila, sa ngayon ay may posibilidad na magkaroon din ng mga thunderstorm, pero yan yung sa hapon at saka sa gabi. Kung papasok po si Halola, ano magiging pangalan na niya at kailan niyo inaasahang posibleng pumasok si Halola sa PAR? Pitong bagyo yan. So, Goring, letter G na yan, Goring. At base, yung pinagbabasehan natin, Lala, ay dito sa truck ng The Weather Company. So, posibleng, kung hindi magbabago yung truck ng The Weather Company, posibleng bukas ng gabi, papasok yan. Pero sandali lang yan dahil Biyernes ay lalabas na uli yan. Kung makikita natin sa screen, dadaan lamang yan doon sa may northeastern tip, tapos didiretso na uli ng papunta ng Japan. Mabilis. So yan yung magiging ang natin, yun yung nakikita natin na senaryo dito sa bagyong si Halola, Lala. Pwede yung maglabas sa weekend, Mang Tani. Oh yes, Lala, pwedeng-pwede, magiging maaraw. Pero dun sa Visayas at sa Mindanao, Lala, nandun yung nandun yung mga thunderstorm. Dito sa Luzon, kasama ng Metro Manila, maaliwala sa umaga, dapat ay maglabas sa umaga dahil tataas yung chance sa pagdating sa hapon. Dapat nailigpit na natin yung mga sinampay natin. Tama. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani, ating GMA resident meteorologist.